Hi guys! Good morning! Nandito tayo na Iya Terminal 3. Ngayon na yung araw na tayo ay lilipad papuntang Tokyo, Japan. Pagbayad na kami ng travel tax, 1,620 per person, 3,240 ang total namin. Ngayon lang kami gumamit ng credit card guys. Meron palang convenience fee. Hindi ko alam kung ngayon lang ba to or noon pa siya kasi hindi kami gumagamit ng credit card. Lagi naman kaming nakakash. Pero, ayan. Sa mga gustong gumamit ng credit card, merong 25 pesos per person convenience fee. So, dapat 3,240, diba? 3,290 yung kinaskas sa aming card. Gusto raw ni Bray, guys. Siya lahat ang mag-asikaso. So, ayan. Hawak niya lahat. Siya naman ang makikipag-usap. Actually, hindi ka naman makikipag-usap. Wala naman eh. Iaabot mo lang naman yan. Tatanungin ka lang ni ate saan ang destination. Ganyan. Yan lang. Wala pang bagong budget sa Pasok na tayo sa immigration guys. Tapos after nun security check, doon na lang tayo tumambay sa loob nang makapagkape-kape. Done na tayo guys. Tapos na tayo sa immigration pati sa security check. Immigration ang tanong lang sa amin, kailan kami babalik? Yun lang. So magkasabay na kami ni Bray ha. Tapos alam niyo ba, walang tao. Pagpasok namin na immigration, kami na agad, tapos walang nasa likod namin. Ang tagal pa, no, di? Bago tayo nasundan, walang tao. 3 immigration officers. Kung gusto nyo rin pumunta ng Japan, requirements para sa ating mga Pinoys, syempre, kailangan may passport ka, may visa, syempre, maka-apply ka muna noon. Round trip ticket, tapos e-travel requirement yon dito sa atin sa Pilipinas. Palabas at papasok ng bansa, kailangan natin ng e-travel. At sa Japan naman, para makapasok tayo, meron din silang parang e-travel. Visit Japan web, dun kayo mag-fill out, tapos merong QR code na ibibigay sa inyo doon. I-print nyo lang or screenshot na lang kasi kami ni-screenshot lang din namin siya. Hindi ko binanggit guys yung hotel accommodation kasi sa amin, sa part namin, hindi kami nag-book ng hotel accommodation kasi tayo ay tutuloy kila tita. Pero syempre kung wala naman kayong kakilala doon, kailangan talaga na mag-book po ha ng inyong hotel. If ever man na hindi kami kila tita magsistay, ang napupusuan namin na i-book ni Bray ay yung APA Hotel. APA, APA Hotel. Guys, nawala ng kuryente dito sa Boss Coffee. Sabi kasi sa iyo meron tayong baon na kape. Sabi ni Bray, try natin to. Ay, hello po. Ingat po. Tapos ano ba yun? Nagulat ako, may nakakilala na naman sa atin guys. Anong tawag dito? Tapos sabi ko, may baon kaming kape, diba? Sabi ni Bray, try daw namin. Ayun, wag daw nating itry di. Nawala ng kuryente. Nawala ng kuryente sa kanila. So, magkape na lang tayo. O sige, CR ka na, daddy. Go, go. Nasa na ang ating kape. Kape ranggot. May baon kami. Di, huwag mo itatapon yung ano. Ito pa yung sa Shanghai natin, guys. Huwag mo tatapon to. Ito yung pang-aano natin. Pag gusto masali na natin ngayon, pagkatas magkape, matutulog, ako mag-i-edit. Guys, alam nyo ba? Pasensya na kung medyo matagal yung ating Shanghai vlogs. Part 6, i-edit ko na siya ngayon. So, matagal pa naman kami dito. Meron pa akong 3.5 hours para mag-edit. So, mali nyo naman, diba? Matapos ko, i-upload ko na agad to bukas ng gabi. May internet naman dun kila tita. So, kaya nating mag-upload. Ang pinurchase nga pala namin na SIM card ay eSIM. Ayun, nag-eSIM lang tayo kasi sobrang nadalian kaming gamitin siya sa Shanghai.
Kaya ayun na lang ang pinurchase namin. Kape tayo mga sis! Kwento ko na pala sa inyo yung nangyari nung nag-apply kami ng Japan visa sa VFS para wag na natin gawan ng iba pang video. Dito na lang lahat. Okay sa VFS kasi ang mura niya, 520 lang ang visa application. Tapos, kakapili kayo ng oras kung anong oras nyo gustong pumunta doon para i-process or magpasa ng mga requirements nyo. Ang ginawa lang namin guys, gumawa kami ng account namin sa mismong VFS na website. After nun, pa-schedule na kayo agad. Habang nag-aantay kami ng schedule namin, nagkukumpleto na kami ng mga requirements. Yung unang binayaran namin, ito, papakita ko sa inyo yung total na binayaran namin. Na makikita nyo dyan sa pinakataas, ito yung VFS service fee, 520 pesos. 520 kada tao. So, tatlo kami. 1,560 siya. Yung nasa baba na makikita nyo dito, ito mga add-ons na namin siya. Tignan nyo, may makikita kayo dyan na form filing, 300 pesos. Yung premium lounge, ito nagkamali dito. Nung di ba, makikita nyo, 200 pesos lang siya. Pero yung talagang presyo niyan ay 1,500. So, ang nangyari, syempre parang nandoon na kami, di ba? Gusto rin naman talaga namin ma-avail yung premium lounge nila dahil akala namin katulad yun ng VIP doon sa China visa processing. Pero hindi. Sobrang layo. Mamaya ko kwento ko sa inyo. E di, ayun na nga. Bali, ang total na binayaran namin online to ha, 3,060. So, pagpunta namin doon sa mismong schedule na namin, sinabihan kami na merong system glitch na dapat yung premium lounge service, 1,500 pesos siya, na ang nabayaran lang namin 200. Kasalanan naman daw nila yon kasi parang nagkaroon nga ng glitch sa kanilang website, ganyan. Ang ginawa namin, nag-add kami ng 1,300 per person. So, bali ang binayaran na natin, yung una 3,060, tapos nag-add kami doon, cash yung binayad namin ng 3,900. Total na binayaran natin dito ay 6,960. Nga, nagbayad pa tayo ng form filing, pero di ba dapat kasama na yun sa sa premium lounge service? Di ba? Filling pala. Form filling. So, siguro, tutulungan nila tayo na mag-fill out ng forms. Pero yung amin kasi, dinownload namin yung forms. Tapos, sinagutan na namin yun. Yun. Pinrint namin siya, mga sis. Kasi pwede siya na ganun eh. Diba, ito-download nyo yung form, fill out nyo na doon bago nyo i-print. Or di naman kaya, ipiprint nyo na agad yung form, tapos susulatan nyo na lang siya. So, dapat pala hindi na tayo nagbayad nito. No? Next time. Hindi, parang siguro pagkakaintindi natin, filing. Tutulungan tayo kung paano ipa-file yung mga natin, yung mga requirements natin. Hindi pala dapat. Wag nyo i-avail to. At mga sis, ito, lang sa experience lang namin. Hindi namin i-recommend na avail nyo yung premium lounge na service. Sobrang mahal, 1,500 ang babayaran nyo per person. Per person yun ha. Pero yung para sa akin, yung level ng service nila, hindi worth it, no dad? Hindi siya worth it. Alam nyo yun, nasa premium lounge ka, pero nakikita mo yung mga nasa labas na mas nauuna pa sila sa'yo. Kaya hindi tayo na sabi ni Bri, feeling niya daw, isang reason kung bakit hindi kami nag-grant ng multiple yung in-apply natin, di ba? Pero single entry lang yung binigay sa atin. Yun kasing nag-a-assist sa premium lounge, mga Hapon talaga sila. Tapos yung nasa labas, yung regular na pila ba, mga Pinoy sila. So kami, nung una nga natuwa pa kami na parang, uy, mga Hapon, kumbaga parang alam na alam nila yung ginagawa nila, ganyan. Kasi mga sis, nagdalawang balik kami. Unang punta namin, yung talagang schedule namin, lahat talaga, pin-repair namin. Lahat ng nasa requirements na nandito sa website, makikita nyo dyan yung listahan ng requirements, lahat yun nakahanda na, nakaayos na siya, ready na ipapasa na lang. Tapos, nung nandoon na kami, hiningan pa kami ng
hiningan kami ng isa pa ulit na sa bangko no di? Isa pa ulit na sa bangko. E di, napunta ulit kami sa bangko noon. Tapos sabi, ano po yung hinihingi? Kasi kung ano raw yung hinihingi sa amin ngayon, yun na kung ano yung nasa amin, yung pin-provide namin, bank certificate, tsaka ADB na 6 months. Yun na daw yun. So, hindi kami ni Bray parang, kasi ang sabi, dapat daw may nakalagay dito na 6 months, ganyan. Syempre kami, wala naman kami magagawa. At saka si, yung teller din, wala rin siya magagawa kung ganun talaga yung format na binibigay nila. So, di yun. Ang ginawa na lang namin, pin-update na lang namin yun. Tapos, kumuha din kami ng transaction within the last 6 months. Grabe, ang dami nun, di ba di? Ang dami kasi lahat ng transaction, labas-pasok sa bangko, ganyan. Lahat yun nakuha doon sa mga papeles na yun at lahat yun ay naka-print out. Siyempre, para wala na lang masabi, di ba? Para kumbaga, ready, nandoon na lahat. Tapos si Kavi, hiningian siya ng para bang kasulatan na kami yung sasagot sa mga expenses niya. Di sinunod lang namin, di ba? Sinunod lang namin siya, okay. Nung unang punta namin, nagtanong kami na kapag bumalik ba kami, pwede ba iwan na namin si Kavi? Kumbaga di na siya kasama kasi ang aga-aga nun Yung schedule namin, 7 a.m. 7 a.m. ba, Dad? 7:30. 7:30. Basta yung pinakauna. Yung pinakauna na, 7. Yung pinakaunang schedule, yung kinuha namin, 7 a.m. Di sabi, kahit hindi na raw kasama si Gabi, eto na. Nandito na tayo sa pangalawang punta namin na feeling namin ready na talaga kami. Kumbaga mas ready pa. Kasi ready naman na talaga tayo nung una, diba? Hindi na namin kasama si Gabi niya Tapos, hinahanapan kami ng bakit nasaan daw si Gabi? Kung hindi siya makakapunta, kailangan daw ng authorization letter. Authorization letter na sinasabi ni Gabi na pumapayag siya na kaming mga magulang niya ang mag-process ng kanyang ng magpasa ng mga requirements na para sa visa. Na parang sino ba dapat ang mag-process talaga? Minor yun. Diba? Dapat magulang talaga. Pero hindi, wala. Ginawa pa rin namin, sinunod pa rin namin. Nung time na yun, nagsulat kami kasi pwede naman daw na isulat na lang. Di okay na. Sobrang tagal naming nag-antay, guys. As in, ilang oras kami doon. Nakikita na namin yung iba yung mga nasa labas kasi makikita nyo sila yung mga regular na na linya ganyan, ilan na yung natatapos, ganyan, kami nandun pa rin kami sa loob. Overall, hindi okay yung experience namin. Hindi kami nakakuha ng hindi kami nakakuha ng tawag dito ng multiple. Kung hindi yung experience mismo doon na ang tagal-tagal nag-antay, para saan pa ba yung additional na bayad ng 1,500 kung ganun din naman pala, mas nauuna pa nga yung mga nasa labas, ganyan. So, para sa akin hindi siya worth it. Pero syempre, kung gusto niyo pa rin subukan, why not, diba, para sa experience. Sa amin, after 4 days, nakita na namin sa account namin sa VFS na pwede na siyang i-pick up. Kapag ka nag-avail kayo ng premium lounge, kasama na doon yung ipapaship sa'yo. Kaya lang, dahil nga may kami noon, may alis tayo noon pa Shanghai, pinili namin na pick upin na lang namin. Kasi syempre, di ba, parang alam mo yun, baka mamaya ilang araw pa yung abutin, ganyan, bago makarating sa amin. So, para sigurado na lang, kami na lang yung nag-pick up doon. Tapos, ayun, nung kinuha namin siya, buong pamilya kami kasama pa nga mga mama ko Kasi talaga yun, family day talaga namin. Kumbaga, dinaanan lang namin sa gateway. Hindi ko ata nabanggit sa inyo, sa gateway po kami nag-apply. Complete details nandito. Ayan, dyan nyo yan makikita sa gateway. Ayun na nga, eto na. Pumunta na kami agad para i-pick up yung passport namin. At ayun na. Single entry lang ang na-approve sa atin, mga sis. Nalungkot kami, sa totoo lang. Ako lungkot na lungkot talaga ako. Sabi ko nga sa inyo na nakaraang vlog, parang buong araw yun. Ang lungkot-lungkot ko talaga. Kasi iniisip ko, ano ba yung kulang? Ano ba yung nakita nila na hindi okay para mag-grant kami, ganyan. Ayun, yun lang naman. Nakakalungkot. Pero, ayun na.
sa mga gusto pong mag-apply. Kung gusto nyo VFS, lalagay ko dito yung mga branches ni VFS. Tapos, pwede rin pala na mag-apply kayo doon sa mga agencies. Kung alam ko nga lang na ganoon, sana nag-atik na lang kami. So, usapan namin ni Bryce, sa susunod na mag-apply kami ng visa, sa atik na lang ulit. At least, di ba, kumbaga, imbis na magbayad ka sa premium lounge, ibayad mo na lang sa atik. Ayun, sila na talaga mag-aasikaso. Ayun, so pwede kayo sa VFS, pwede rin po kayo sa mga trusted Japan agencies nyo. Kasi ang mangyayari dyan, kunwari atik, ipapasa nyo sa atik yung mga requirements nyo, sila naman yung maglalakad sa VFS. Ganun pa rin naman yung proseso. Ayun lang, share ko lang, di ba? Ang haba ng kuda. Hindi tayo nag-grant, siguro hindi pa ito ang tamang panahon. Sabi ni Big Brother. Sabi ni Big Brother. Ayan. Kaya itong Japan trip na to ay biglaan. Pinush na talaga namin kasi mainit na sa mga susunod pa. Hanggang August yung visa, no? Kaya lang sobrang init na nun, sabi ng tita ko. So, ayun. Pinush na namin. Parang yung pinaka-the best. Oo, June, July, August kasi. So, sa tatlong to, ang pinaka-the best na talaga si June. So, pinush na namin. At buti nga, hindi naman kamahalan ang nabook namin sa Cebu Pacific. Ito yon mga sis. For 2 packs, round trip din ang seats, round trip din ang baggage. Sa baggage, 20 kilos. Tag-isa kami ni Brian na 20 kilos papunta. Tapos, tag-isa rin kami na 20 kilos pabalik. Okay lang din na sa Tokyo ulit tayo. Kasi si Bri, di ba, hindi pa siya nakapag-Tokyo. Kami naman ni ate, nung nag-Tokyo kami, nagkasakit si ate, di ba? Kaya iilan lang yung napuntahan natin noon. Panay Shibuya nga ata yung laman ng vlog natin. So ngayon, mas makakapag-explore tayo. Ang bilis nila, Kavi. Nasa bahay na sila. Buti naman. Thank you, Lord. Cheers na. Boarding na tayo, guys. Ayan na, nag-uumpisa na. Tapos, yung gate number natin, from 108, naging 110 na siya. Let's go! Let's go! Kanang lalagyan na ng passport. Do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins, as heavy items may have moved during the flight. If you require assistance, please remain in your seat until all other passengers have deplaned. Thank you. Welcome to Japan! Mga sis, we're done. Nandito na tayo sa labas. Hanap tayo ng money exchange at saka kung saan kami, ito na pala currency exchange, saka kung saan tayo makakabili ng card or ng Sika card. Kasi yung Sika card namin ay naiwan ko. Ang galing. Ang galing, di ba? Akala ko kasi nandun na siya sa lagayan namin ng passport. Wala pala. So, bibili tayo ngayon noon. USD ang dala namin, 1 USD, 141.24 yen. Kapag naman peso ang dala nyo, ayun, 1 PHP, 2.10 yen. Naalala ko nung unang Japan natin, di ba? Sa Haneda Airport tayo, nagpapalit ako doon. Tapos, naubos na yung pera ko. Nasa ano kami noon? Ano ba yun? Di yung lugar na sikat? Shibuya. Nasa Shibuya kami noon. Mas mataas pa yung palit sa airport kaysa yung palit sa labas. Siguro dahil nga Shibuya yun, ganyan. Nung kanina sa immigration, wala namang ibang tinanong sa amin. Ang importante lang, yung QR code, Visit Japan web na code. Importante yun mga sisa. Kasi kapag wala kayo nun, mag-fill out pa kayo ng arrival card nila.
At hindi lang isang beses kayo mag-fill out kasi, di ba, unang ginawa namin biometrics muna. Iliskan yung passport, tapos nag-picture, tapos ito, nag-fingerprint. After nun, gora na sa immigration. Sa immigration, ganun ulit. Fingerprint, sascan yung passport. Siyempre, yung IO na ang gagawa nun. At yung QR code, yung Visit Japan web na QR code. Kapag wala kayo nun, mag-fill out kayo ng form doon. After ng immigration, customs naman, after nyo makuha yung baggage. Sa customs, kung wala kang QR code, mag-fill out ka ulit. So, di ba, sobrang importante ng QR code para wala nang hassle, hindi na kayo kung ano-ano pa yung gagawin nyo. Para mag-fill out sa Japan web, lalagay ko dito yung website, pati na rin po sa description box. Kapag nakapag-fill out na kayo, yung pinaka-QR code na ibibigay sa inyo, screenshot nyo lang siya, i-save nyo lang sa phone nyo. Mga sa immigration pala, kapag ka-family kayo, merong special lane para sa inyo, sa dulo yun. Yung dalawang IO sa dulo, para isang bagsakan na lang kayo. Ano naman sila naman mismo yung nagsasabi na family, here, ganoon, para sabay-sabayan na. Oo nga, 141.24 per dollar. So, magkano ang pera natin? 155.364 yen. Ilang lapad to di? 15 lapad. Hanap tayo ng ng bilihan ng Sika. Oo, ng Sika card or Icoca card. Baka doon na sa... Ano ba yung doon? Yamato Transport. Ayun ko doon na sa... Nasa may train? Sige. Dito nga pala tayo guys sa Narita Terminal 2. Ay, hindi ko pala nabuhat to. Hindi ko na iangat. Kasi meron na akong bagong pinagkakabitan ng magnet. Ayaw mo pang kumain? Doon na tayo kumain sa labas. Doon na, doon na sa vicinity nila, tita. Guys, bawal pala magdala ng mga meat products ha, pati may mga buto-buto, bawal yun. Meron kanina quarantine, tawag sa kanya di? Quarantine sniffing dog. Quarantine, basta ganoon, aso siya. Tapos ayun, inaamoy niya yung mga bagahe. May kasabay kami na nahulog. Saka bawal din yung mga prutas. Bawal. Kasi may mga seeds yun Lahat ngayon may mga seeds, flour, mga ganun. Di ba in-announce din naman kanina sa airplane? In-announce yun. So kung meron kayong kunwari, burger, natira nyo, nasa naiya pa lang kayo, kumakain kayo ng burger, natira nyo, nilagay nyo sa bag nyo, i-discard nyo na siya. Okay? Para wala nang problema. Bawal. Ayun meron bilihan ng SIM card. Pwede ka mag-withdraw. ATM. Alam nyo, never niyo pa kaming napanood na nag-withdraw sa mga bangko sa ibang bansa. Hindi kaya ng guys. Hindi kaya Peace of mind. Oo. Parang feeling ko ma-anxiety ako. If ever na, kunwari, pinasok namin yung card, tapos hindi lumabas yung pera, pero nabawas sa account. Ayoko mag-isip, ayoko ma-stress. So, wag na lang. Hindi pa namin siya natatry. Inaayos lang ni Bray yung eSIM. Inactivate niya na yan nasa Pinas pa lang kami. Ni-restart mo na. Guys, bumibili kami ng SIM card. Grabe, ang tagal na namin dito. Mag-iisang oras na ata kami na ina-activate or inaayos yung eSIM namin. Ayaw niya talagang gumana. Ang nakakapagtaka doon, nababawas yung data. Meron nang nabawas na share data kasi nag-try ako mag-hotspot diba? Nababawas yung data pero wala naman, hindi ko naman siya nagagamit. Magkano nga? Ang mahal. Hindi naman natin kailangan ng unlimited Wala bang hindi unlimited? Oo, kasi may internet naman kila tita Hindi natin kailangan ng unlimited. Hindi rin naman natin tumulong. Wala kaming choice guys kundi bumili ng SIM card kasi sa Klook book today for tomorrow siya. Nakakainis, sayang yung pera namin sa eSIM na yun.
Nag-book kami ng eSIM kasi nadalian kami nung nasa China. Pero, iba dito. Grabe. Kulang na lang, balik na rin namin ang cellphone ni Brad. Lahat na na-try namin. Lahat na ginawa namin. Pero, wala talaga. Pero, activated siya. Nandun sa app ng Klook. Nakalagay, activated na siya. At ayun nga, yung binagit ko sa inyo kanina, nababawas na yung data sa kanya. Anyway, ayan, bumibili na si Brian. 4,500 yen for 8 days. 10 gig. Tama ba? Hindi na natin mauubusan kasi meron naman sila, meron namang wifi kila tita. Naka-on na? Hindi ko pa siya makita. Bad trip ako, guys. Sayang yung pera eh. Sayang yung pera, pangkain na yun. Tapos ang tagal pa ng pinagstay namin dito. Sayang pera namin. Okay na, na-receive ko. Train B1. Bababa tayo dun. Let's go down. Thank you. Kuha tayo dito guys ng welcome Sika. Sika card yun. Dalawa lang yung yung vending machine. So, antay lang tayo dito. English. Adult card. Please select the desired charge amount. Magkano dad? 5K? Gusto mo tag 5K muna tayo. Please insert money or credit Money card. please. Money lang pwede. Credit card pwede. Dito yung credit card. Kinain yung card. Thank you. Ganito itsura guys ng welcome Sika. Hindi na pala daddy mare-refund kung meron man tayo maiwan na remaining balance dito. So dapat talaga natin, simutin talaga natin siya. Tapos may expiration date. Ayan. Okay lang naman kasi 8 days lang naman tayo dito. Pasok tayo dito guys, Keisei Line, Narita Airport Terminal 2-3 Station. Dahil tayo ay may Sika card na, itatap lang yan. Okay, let's go. Pupunta tayo Naka Meguro Station. Tapos from doon, lalakarin na lang para mapunta sa mansion or apartment nila tita. Mansion ang tawag ha sa mga dito, yung mga ganyan, apartment. Baka kasi isipin nyo, uy, mansion, social. Hindi po. Nandito tayo ngayon, Narita Airport Terminal 2 Station. Tapos, ayan, sasakay tayo ng Orange Line. Ang baba natin ay Oshiage Station. From doon, magta-transfer tayo sa Pink. Pink Line, tapos yung Pink Line Asakusa Line. Hanggang Higashi Ginza. From Higashi Ginza, ayan na. Ito na yung natin talaga. Yung talagang line natin. Yung gray. Higashi Ginza Station, gray line. Ayan na Naka Meguro. So, tatlong pala tayo. Dalawang transfers pala tayo, no? Okay, let's go na. Umpisahan na natin. Ayun, yung orange line. Kapareha siya ng line ng Skyliner. Dito na tayo, guys. Doon kami bumaba, guys. Ayan, yung paalis na train. Tapos, dito lang sa katapat niya kami nag-transfer. Nakaupo na ulit kami. Exit tayo dito, guys, para makapunta tayo ng Gray Line, Hibiya Line. Hibiya Line. Ito na kami guys. Ito si tita. Naalala nyo ba siya? At may payong dahil umuulan. Saan si Kabi? Kabi! May plastic ang mga maleta namin. Si tita handa. At ako mga sis ay nakakapote na. Tada! Naglalakad na kami guys. At maulan. Pero bukas, tsaka susunod, hindi naman maulan. Maaraw siya.
Buti na lang dahil meron tayong tour sa Mount Fuji. Diyos ko, wala mo palang laman eh. Sabi ko sa'yo, di lagay mo na ito sa sapatusan. Maganda yan. Sabi mo darating yung isa mo. Tuesday, wala naman. Si tumawag, hindi daw na-release. Tingin ko ano yun dahil nag-holiday. Hindi! May nakitang baril. May nakitang baril sa ibang ano. Kaji bar! Wala ka ng others. Kaji bar ang pasalubong namin sa kanila. Mga sis. Ito tayo na to. O, lalagyan ko ng damit. Nakabinet. Cabinet. Kasya naman si Brian sa bahay niya eh. Kasha, niloloko ko lang siya sa... Eto kay Pia ta. Sabi nga ni ate, mas malaki pa daw si Mark. Si Noel nga nagkasya eh. Nandito Ganun ta. ka, Brian. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Ano Nandito kinain yung niyo? isang alahas. Ano kinain niyo? Kinain namin. Wala sa airport lang kami. Ate Lani ha. Minakabir. Gusto mo kumain ka na? Pumunta sa Ate Lani ngayon? Ay, ang taray. Libre nga kayo kung ano Yes! gusto mo. O kung gusto niyo doon na lang tayo kumain sa ano, sa steak. Pwede. No? Teka nga tayo si Ate Lani mo. Ano password mo ito? Konti lang dinala kong damit. Yung mga kailangan ko lang i-film, yung mga trabaho. Kasi si tita, magka-size naman kaming dalawa. Alam mo na. Labas muna tayo guys. Kain tayo doon sa konbini sa baba. Let's G. Ingat ka ha. Wala nang ulan, pero madilim pa rin. So, meron pa rin kaming dalang payong. Dito yung sakayan ng ano, di. Diyan yung, teka, baliktad natin. Diyan ang sakayan ng bus. Saan sinasabi na isa pang 7-Eleven? Dito. Dito. Dito ano kaya? Parang ano, wala masyado. Wala. Mm. Dito ang ganap. Pero doon, may tindahan ng seafoods. Yun, doon siya bumibili ng, di ba, ang laki ng sugpo. Nakita mo kanina. Sugpo. Parang ganito na kalaki. Ang laki ng palad ko eh. Parang ano. Yun ang 7-Eleven. Mas malapit yung Family Mart. Pero gusto lang natin lang. Gusto lang namin maglakad ni Bray. Sarap dito, no? At mga sis ang lamig. Kasi nga umulan eh. Diba? Pero sabi sa forecast, araw daw bukas. Oo, sabi rin ni tita. Where is the strawberry Ay, wala! Walang strawberry sandwich. Ang meron, ito orange, pineapple, and peach. Gusto mo? Kuha tayo. Session niya, 399.60. Hirap tayo makakuha ng kanin sa China, di ba? Oh, ito ang dami, oh. Walang ganyan eh, no? Yun nga hinahanap natin, di ba? Ano yung kinuha mo, di? Tuna. Tuna, how much yung tuna? 167.4. Ano to? Hindi mo... Ano yun? Nasaan? Sige, patingin. Walang tax. With tax yung nasa baba. Diba? Taga dito ako. Charis. Hal, ano to? Tuna ba? I mean tuna. Spam ba to? Uy, huwag tayo masyado kumain pala, sabi ni tita. Sausage. Kuha tayo sausage. Di, kuha tayo sausage. Yung kontian lang. Hindi, yung kontian lang. Wag na yan kung ako sa'yo. Oo, wag na. Sausage na lang tayo. Kumuha rin kami nito. 345.6. Ano, napakabango ng sausage. Kagat mo ko din. Kaya? Sarap din ka. Ano? Yum. Yummy. Ako yung mayami tayo. Hindi, sabi ko yummy kasi may sumami. Alam niyo ba si Kuya, yun sa cashier. Apaka-pogi. Ang mukha ni Agam Mulak. Ang mukha ni Agam Mulak. Here. Kaya si Kavi. Namiss ko siya. Lahat na makita ko reminds me of him.
Nakita ng rice, ng karage, ng tonkatsu. Mga gusto niya. Siyempre ramen. Ang daming ramen shop dun. Buhay na buhay dito, no? No? Hindi pa tayo ang may araw. Alam mo yung mga ulo ko? Hindi naman. Next natin, Family Mart. Baka dito ay may strawberry sandwich. Wala na rin. Ano to? D.O. Mint. Mint. Eto, di kain tayo. Tag-isa ulit tayo. Presyo ng ating egg sandwich ay $2.86. Choco mint, tama? Ito na lang. Okay. Favorite niya guys, may mint. Ayun siya oh. Ang presyo niya ay 200. Di ba 80 lang? Hindi, ayun siya. I-open mo ulit. 338. 338. Sero niya. Ito ay 286. Wala ito na ano. Tapos cinnamon. Sarap nito mga sis. Walang-wala yung egg mayo sandwich ng Subway. Sarap nito guys. Hindi ako mahilig sa mint choco. Pero ito ang sarap. Hello guys, good evening. Sorry hindi na ako nakapag-vlog kanina dahil sobra ang kwentuhan namin ng tita at ate Lani ko. Pasok tayo dito sa Lululemon. Nandito kami sa Roppongi. Nag-train kami galing kila tita. Ate Lani ko, ayan. Siyempre, ang tita ko pa rin. Lululemon. Bag mo na. Oo. 17.8. Ang mahal nito, te. Sa China. Sa China namin to binili. Nakaano ko, nasa 11K. Ito, tsaka yung sombrero. Mahal dun. Ang ganda nito, oh. Ganda ng color. Magkakaroon na kanya. Soon, possible. Gusto mo ba? Bibili kita. Di, isang lapad to dito, oh. Yung sinukat mo. Ay, ito na guys, yung slides. Oh, mapapakita ko na sa inyo yung presyo. 7.5. 7.5 din tong black. Yung ganito ay kalahating lapad. 5,000. Black lang yung nandoon, di ba? Dun sa China. Ito may ibang color siya, oh. Tumbler, 5.5. Sayang. Onitsuka, guys. Sarado na. Nandito kami, guys, sa Zara. Wala pa akong ganitong damit. Pero ito pang lalaki. 2,990 yung basic nila na t-shirt. Ito ang ganda, oh. hindi maiiwasan yung mag-compute. 6,590, kaya pala ang ganda. Sa harap plain lang siya. Grabe, ang ganda ng tela, guys. Tapos sa likod, ayan. Ako na lang, pagpapalo na lang tayo. Oo, yun tayo. Yung ina-order mo. Nandito kami sa Mallory Pork Steak. Kumain din tayo before dito, yung kasama si ate. Ano nang dagke? It's mo nang dagke. Sarap na sauce mo. Okay. Guys, tapos na kami kumain. Grabe, sobrang sarap ng pagkain na yun. Dalawa na lang kami ni Bray. Si tita kasi nauna na dahil nandun na si Tito Maro kanina. Tapos si Ate Lani, naghiwalay na kami kanina. Dahil sasakay na siya ng train. Makikita niyo pa ulit si Ate Lani sa mga susunod kasi kami naman yung pupunta sa kanila.
end na muna namin ang video ngayon. Bukas, pasyal-pasyal tayo, shopping-shopping tayo. Tapos, kinabukasan, mag-Shibuya tayo bukas. Tapos, kinabukasan, on Friday, meron tayong Klook Tour. Punta tayong Mount Fuji. Tapos, sa mga susunod, abangan nyo na lang. That's all for today. Thank you for watching, mga mi. Bye!